Isang malamig at tahimik na gabi sa baryo namin, nakaupo ako sa harap ng lumang bahay na yari sa kahoy. Ang liwanag mula sa kaisa-isang poste ng ilaw sa kalsada ay nagbibigay ng maputlang sinag sa paligid. Ang aso kong si Bantay ay nakadapa sa tabi ko, tahimik na nagmamasid sa dilim. Habang nakikinig ako sa pagaspas ng mga dahon at pagtilaok ng mga kuliglig, naramdaman kong parang may kakaibang enerhiya sa hangin. Nakita kong bumangon si Bantay mula sa kanyang posisyon at biglang tumitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila mas malalim kaysa dati, puno ng isang uri ng pagkaintindi na hindi ko pa nararanasan mula sa kanya. Juan, wika niya na nagpatigil sa aking mundo. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o mamangha. Isang aso na nagsasalita. Tila isang alamat lamang ang ganitong pangyayari. Pero narito ako, kaharap ang sarili kong alaga na nagsalita ng aking pangalan. Bantay? Paano? Tanong ko habang ang puso ko'y bumilis ang tibok. May mga bagay na kailangan mong malaman, sagot niya. Ang boses niya ay mababa, ngunit malinaw. Ang kanyang mga salita ay nagdadala ng bigat na tila may kasamang pag-uutos. Sa loob ng ilang sandali, hindi ko alam kung paano tatanggapin ang nangyayari. Ang isip ko'y naguguluhan at hindi makapaniwala. Ngunit ang tingin ni Bantay ay puno ng determinasyon at alam kong wala akong ibang pagpipilian kundi makinig. Juan, may panganib na parating sa baryo natin. Patuloy niya. At ikaw lang ang pwedeng makapigil dito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Panganib? Ako? Anong kinalaman ko rito? Ngunit sa halip na magtanong, pinili kong makinig. Ang boses ni Bantay ay tila nagbigay sa akin ng kakaibang kumpiyansa. Ang mga anino sa gubat ay gumagalaw. Matagal na silang hindi gumagalaw, ngunit ngayon ay nagising na sila. Paliwanag niya. Ang gubat na sinasabi niya ay ang lugar na matagal nang ikinakatakot ng mga taga-baryo. May mga kwento tungkol sa mga ligaw na kaluluwa at mga espiritong hindi matahimik. Palaging sinasabi ng matatanda na huwag pumasok doon kapag gabi. Ngunit bakit ngayon lang ito muling bumangon? Pero bakit ako? Tanong ko, naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Dahil ikaw ang pinili, ikaw ang may kakayahan, sabi ni Bantay. May mga bagay na kailangan mong matuklasan sa sarili mo. Nang marinig ko iyon, parang may isang bahagi ng akin na nagising. Ang mga salitang binitiwan ni Bantay ay tila nagbigay lakas sa akin. Ngunit sabay nito'y nagdadala ng takot sa hindi ko pa alam na hinaharap. Paano ako makakatulong? Tanong ko, puno ng kaba, ngunit nag-aapoy ang determinasyon. Sa likod ng gubat, mayroong isang sinaunang lugar. Kailangan mong pumunta doon at tuklasin ang lihim na nakatago sa ilalim ng lupa. Sagot ni Bantay. Habang pinapakinggan ko ang mga salitang iyon, unti-unting lumalalim ang gabi. Ang mga bituin sa langit ay tila nagliliwanag ng mas maliwanag kaysa dati, at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mensahe mula sa kalawakan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa kagubatan. Ang dilim ay tila nagbabantang sumakop sa amin, at isang malamig na hangin ang bumalot sa paligid. Juan, oras na! Sabi ni Bantay habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon, ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nangungusap na kailangan kong gawin ito. At sa sandaling iyon, alam kong wala ng atrasan. Mayroong mga bagay na dapat ipaglaban, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa mga bagay na hindi ko lubos na nauunawaan. Nang gabing iyon, matapos ang hindi inaasahang pag-uusap namin ni Bantay, ang aking alagang aso, bumalik ako sa loob ng bahay na puno ng mga tanong. Hindi ko magawang makatulog. Ang aking isipan ay balot ng pagdududa.
at pagkabighani sa ipinakita niyang kakayahan. Paano nga ba ito nangyari? Bakit sa akin? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinasabi? Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng mga ibon sa labas ng bintana. Ngunit sa halip na ang karaniwang huni ng mga maya, tila may kakaibang himig na bumabalot sa paligid. Parang may sinasabi, ngunit hindi ko maunawaan. Bumangon ako mula sa higaan at patungo sa kusina para maghanda ng almusal. Nagtimpla ako ng kape habang nag-iisip kung paanong ang mga simpleng tunog ng kalikasan ay tila may lihim na mensahe. Paglabas ko sa bakuran, naroon na si Bantay, nakaupo sa tabi ng puno ng mangga. "Magandang umaga," sabi niya, na ikinagulat ko pa rin kahit alam kong kaya niyang magsalita. "May kailangan kang malaman," dagdag pa niya, sabay tingin sa direksyon ng kalsadang papunta sa kabundukan. "Kailangan? Tungkol saan?" tanong ko, habang pilit na iniintindi ang mga nangyayari. "May mga lihim ang lugar na ito, mga bagay na hindi mo pa nakikita." Sagot ni Bantay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi lang ako ang nagsasalita. Lahat ng hayop sa paligid ay may kakayahang magpahayag, ngunit hindi sa paraang alam mo. Nakatitig ako sa kanya, hindi pa rin makapaniwala sa aking naririnig. "Anong ibig mong sabihin?" "Nais kong ipakita sa iyo ang mundo na hindi mo pa nakikita. Pero kailangan mong magtiwala sa akin," tugon ni Bantay. Sabay tayo at lakad patungo sa direksyon ng gubat. Sa puntong iyon, pakiramdam ko ay wala na akong ibang pagpipilian kundi sumunod. Ang pag-usisa ko sa hindi kilalang mundo ay masyadong malakas upang baliwalain. Kaya't naglakad kami patungo sa gubat, hindi ko alintana ang oras o ang posibleng panganib na dala ng aming paglalakbay. Habang lumalalim kami sa kagubatan, napansin kong ang mga halaman ay tila lumalakas ang kulay, ang hangin ay mas sariwa, at ang tunog ng mga hayop ay mas buhay. Parang ang buong kalikasan ay nasa harap ko, naghihintay na magkwento. "Dito tayo," sabi ni Bantay. Itinuro ang isang maliit na clearing sa gitna ng gubat. "Makinig ka." Sa una, wala akong marinig kundi ang karaniwang tunog ng hangin at mga ibon. Ngunit unti-unting lumitaw ang isang kakaibang awit, tila orkestra ng mga tunog na hindi ko pa naririnig noon. Ang mga puno, ang mga ibon, at maging ang mga insekto ay nagsimulang bumuo ng isang kwento ng mga sinaunang panahon, ng mga lihim na nakatago sa likod ng kanilang mga simpleng anyo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang unti-unti akong nagiging parte ng mundo na matagal ko nang nilalayuan, ang mundo ng kalikasan na hindi ko lubos na nauunawaan. Napagtanto ko na ang mga hayop ay may sariling wika, isang lihim na komunikasyon na hindi basta-basta naaabot ng ordinaryong pandinig. Ngunit habang naglalakbay ang aking isip sa hiwaga ng gubat, isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat. Ang liwanag ng araw ay biglang nawala, pinalitan ng kakaibang dilim. Sa likod ng mga puno, may lumitaw na anino, isang figura na hindi ko maaninag. "Bantay, ano yon?" tanong ko. Pilit na pinipigilan ng takot sa aking dibdib. "Hindi ko alam, pero hindi ito dapat nandito," sabi ni Bantay. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Kailangan nating umalis." Habang papalayo kami sa clearing, ang figura ay unti-unting lumalapit. Ang kanyang presensya ay nakakapangilabot. Tila may dala siyang panganib na hindi ko pa nauunawaan. Ngunit sa aking pagtakbo, naramdaman kong may kakaibang koneksyon sa pagitan namin, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Sa dulo ng gubat, huminto kami ni Bantay, parehong hingal at puno ng katanungan. "Ano yon? Bakit parang hinahabol tayo?" tanong ko, puno ng takot at pagkalito. "Babalik siya, at kapag bumalik siya, kailangan kang maghanda."
sabi ni Bantay sa dosanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisiyasat at pag-aalala. Sa puntong iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Ang gabi kung saan nagsimulang magsalita si Bantay ay simula pa lamang ng mas malalim na kwentong nagtatago sa likod ng mga lihim ng kagubatan. At sa susunod niyang pagbalik, kailangan kong malaman kung ano ang tunay na kahulugan ng kanyang mga babala. Sa kabila ng gabi, habang ang hangin ay nagdadala ng malamig na simoy mula sa kabundukan, nakaupo ako sa harap ng aking lumang kubo kasama ang aso kong si Bantay. Simula nang magsalita si Bantay, ang mga gabi ko'y naging mas makulay. Ang mga kwentong kanyang isinasalaysay ay puno ng hiwaga at kakaibang karanasan na tila ba hinango mula sa ibang mundo. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba sa kanyang tono. Parang may alalahanin siyang gustong iparating. Kailangan nating mag-usap. Sabi ni Bantay, ang kanyang mga mata ay tila ba nagliliwanag sa ilalim ng buwan. May mga bagay na dapat mong malaman, mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Napatigil ako. Ang aking puso'y tila ba tumigil sa paghinga. Ano pa kaya ang hindi ko alam? Sa aming mga pag-uusap, marami na akong natutunan mula sa kanya tungkol sa mga lihim ng kalikasan, ang mga halimaw na sa tingin ko'y katang-isip lamang at ang mga tao na naglalakbay sa mga daan ng hiwaga. Pero ang tono ni Bantay ngayon ay may halong kaba. Mula pa noong una, ang mga aso ay tagapagsalita ng katotohanan. Patuloy niya, ang kanyang tinig ay nagiging mas seryoso. Ngunit may mga katotohanan na itinatago dahil sa panganib na dulot nito. Isa ka sa mga napiling makaalam ng mga bagay na ito, pero ang kapalit ay hindi basta-basta. Napaisip ako, ano ang kapalit na sinasabi ni Bantay? Sa bawat pag-uusap namin, nararamdaman ko ang pagbigat ng kanyang mga salita na tila ba may mga lihim siyang pilit na itinatago. Nagsimula akong makaramdam ng takot, ngunit nagtagumpay ang aking kuryosidad. Anong kapalit? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa kaba. Ang iyong kaligtasan, sagot ni Bantay, ang kanyang mga mata ay tila ba nagbabanta. May mga nilalang na hindi ka pa nakikilala, mga nilalang na nagmamasid, naghihintay. Sila ang mga tagapangalaga ng lihim na ito. At sa oras na malaman mo ang lahat, hindi ka na magiging ligtas. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bigat sa aking dibdib. Ang baryo namin ay palaging tahimik, palaging ligtas. Ang ideya na may mga nilalang na nagmamasid sa akin ay nagdala ng malamig na takot na hindi ko pa nararamdaman dati. Ngunit ang aking kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Sabihin mo sa akin, Bantay, sabi ko, pilit na pinapanatili ang aking tinig na matatag. Ano ang dapat kong malaman? At paano ko malalaman kung ano ang totoo? Huminga ng malalim si Bantay. Ang kanyang buntot ay hindi kumikilos, tanda ng kanyang seryosong disposisyon. May isang lugar sa kagubatan, isang lugar na hindi mo pa nararating. Doon mo makikilala ang mga nilalang na ito at doon mo maririnig ang kanilang kwento. Ngunit bago ka makarating doon, kailangan mong maghanda. Maghanda paano? Tanong ko. Ang aking interes ay lumalalim na. Para bang ang mga salitang ito ay humihila sa akin, papunta sa isang mundo na hindi ko pa nakikita. Kailangan mong matutunan ang wika ng mga hayop, sabi ni Bantay. Ang kanyang tono ay nagiging mas mabigat. Hindi lang ang mga aso, kundi ang mga ibon, ang mga halaman, at maging ang hangin. Sila ang magiging gabay mo sa paglalakbay na ito. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yon. Ang ideya na makikipag-usap ako sa mga ibon, sa mga halaman, ay tila ba imposible. Ngunit kung si Bantay ay nakakapagsalita, ano pa kaya ang hindi ko alam na posible? Ngunit bago pa ako makapagtanong ng higit pa, ang hangin ay biglang lumakas. Ang mga dahon ng puno sa paligid ay nagsimulang mag-alon.
at ang buwan ay tila ba nagbago ng kulay. Narinig ko ang mga yapak sa likuran ko at sa paglingon ko, nakita ko ang isang nilalang na hindi ko pa nakikita. Ang kanyang balat ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Bantay, sabi ng nilalang. Ang kanyang tinig ay malamig at nagdadala ng banta. Panahon na. Bago pa ako makagalaw, naramdaman ko ang isang puwersa na pumipigil sa akin na para bang ang hangin ay naging mga kamay na humahawak sa akin. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari at ang takot ay nagsimulang bumalot sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pag-asa. Baka ang paglalakbay na ito ay magdala ng mga sagot, mga kasagutan sa mga tanong na hindi ko pa nasasagot. Ngunit ang tanong ay, handa ba akong malaman ang lahat? Sa madilim na kalangitan, ang buwan ay tila isang nag-aantabay na saksi sa mga kaganapan sa aming lumang baryo. Ang hangin ay malamig at ang mga puno sa paligid ng aking munting kubo ay tila nagbubulong ng mga lihim na hindi ko pa natutuklasan. Mula nang magsimulang magsalita si Bruno, ang aking aso, nagkaroon ng kakaibang kaguluhan sa aking isip. Hindi ko alam kung ito ba'y bunga ng pagod o takot sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado, may mas malalim pa sa likod ng kanyang mga salita. Alam mo ba kung bakit kita pinili? Tanong ni Bruno isang gabi habang nakaupo kami sa harap ng lumang fireplace. Ang apoy ay naglalabas ng maliliit na liwanag na tila mga bituin sa kanyang mga mata. Bakit nga ba, Bruno? Tanong ko, sinusubukang itago ang kaba sa aking boses. Sa bawat pahayag niya, mas nararamdaman ko ang bigat ng misteryo sa aming paligid. Nakita ko ang iyong puso, ang iyong kakayahang makinig. Sa mga bagay na hindi mo nakikita, sagot ni Bruno, ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa mga alaala na hindi ko maabot. Ngunit may isa pang dahilan. Nagsimula siyang magkwento, ang kanyang boses ay parang isang matandang nagkukwento sa mga bata sa tabi ng apoy. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa isang sinaunang kasunduan sa pagitan ng mga hayop at mga tao na nagsimula pa noong unang panahon. Ayon sa kasunduan, may mga piling tao ang makakakita at makakarinig sa mga hayop at sa pamamagitan nila. Ang mga mensahe ng kalikasan ay maihahatid sa sangkatauhan. Ngunit bakit ngayon? Bakit ako? Tanong ko, nararamdaman ng pag-aalala na unti-unting bumabalot sa akin. May paparating na panganib, isang bagay na matagal nang nagtatago sa dilim. Sagot ni Bruno, ang kanyang boses ay puno ng babala. Ikaw ang kailangan namin upang matulungan kaming itigil ito. Sa puntong iyon, narinig ko ang tunog ng mga yapak sa labas ng kubo. Ang tunog ay nagmula sa kagubatan, isang bagay na hindi ko narinig noon. Bumangon ako at tinignan si Bruno. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Mula sa pagkakaroon ng kalma ay naging puno ng pag-aalala. May darating, sabi niya, ang kanyang boses ay nagiging mas malalim. At kailangan mo itong harapin. Lumabas ako ng kubo, kasama si Bruno, at naglakad kami patungo sa pinagmumulan ng tunog. Ang dilim ay tila mas makapal, at ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap na parang ayaw magpakita ng liwanag sa aming landas. Sa gitna ng kagubatan, nakita ko ang isang figura. Isang matandang lalaking may daladalang baston. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim na kaalaman. Ikaw ang pinili, hindi ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay parang hangin na dumadaan sa mga dahon ng puno. Oo, ngunit hindi ko alam kung bakit, sagot ko, nararamdaman ang bigat ng kanyang presensya. May darating na dilim. Isang bagay na matagal nang nagtatago sa lilim ng ating mundo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kinakailangan mong makipagsapalaran kahit sa mga bagay na hindi mo maintindihan.
Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit alam kong may malalim na katotohanan sa likod ng kanyang mga salita. Ang dilim na kanyang tinutukoy ay tila nag-aantay lamang sa likod ng mga puno, handang lumamon sa anumang hindi handa sa kanyang pagdating. Bakit ako? Tanong ko, nararamdaman ang takot na lumalaganap sa aking dibdib dahil ikaw ang makakakita, ang makakarinig. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay naging malalim na parang dagat na puno ng mga lihim. At si Bruno ang iyong gabay. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking katawan, tulad ng isang babala mula sa hinaharap. Ang matandang lalaki ay unti-unting naglaho sa dilim. Ang kanyang presensya ay nag-iwan ng hindi maipaliwanag na takot sa akin. Bumalik kami ni Bruno sa kubo, at sa loob ng aking isipan, ang mga tanong ay nagiging mas marami. Ang kagubatan ay tila nagtatago ng isang lihim na hindi ko pa kayang harapin. Ang dilim ay tila nagsisimulang gumalaw, handang umabot sa sinuman na hindi handa sa kanyang pagdating. Habang nakaupo kami sa harap ng fireplace, narinig ko ang isang bulong mula sa labas. Ang tunog ay tila nagmumula sa hangin, isang boses na hindi ko pa naririnig. Mag-ingat, sabi ni Bruno. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang dilim ay naghihintay. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid ng kubo, tila may mga mata na nagmamasid sa bawat galaw namin. Ang buwan ay nagpakita muli, ngunit ang kanyang liwanag ay tila nagbabadya ng isang panibagong simula. Isang simula na puno ng hindi maipaliwanag na takot at pag-aasa. Sa dilim, ang kwento ay hindi pa nagtatapos. Ang mga tanong ay nagsisimulang lumitaw at ang mga sagot ay nagtatago sa lilim ng kagubatan, handang lumabas sa tamang panahon. Ang dilim ay nag-aantay at ako, kasama si Bruno, ay kailangan harapin ang mga lihim na ito bago pa man sila lumamon. Ang katahimikan ng baryo ay tila baga isang kumot na nakabalot sa akin habang naglalakad ako pa uwi. Ang mga bituin ay tila mga mata na nakamasid mula sa kalangitan, at ang malamlam na sinag ng buwan ay nagbibigay liwanag sa daan. Nasa likuran ko si Bantay, ang aking aso na nagsimulang magsalita isang gabi na hindi ko malilimutan. Simula nang mangyari iyon, ang lahat ay nagbago. Ang mga usapan naming dalawa ay puno ng hiwaga at kakaibang karunungan. Hindi ko alam kung paano o bakit siya nagsimulang magsalita. Ngunit unti-unti ko nang natututunan na ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may malalim na kahulugan. Habang papalapit kami sa kubo, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Parang may malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Sinubukan kong huwag pansinin ito. Ngunit nang marinig ko ang mabigat na pagbuntong hininga ni Bantay, alam kong may kakaiba. May nararamdaman ako, amo, bulong ni Bantay habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid. May nagmamasid sa atin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Sinubukan kong maging kalmado, ngunit hindi ko maiwasang magtanong, sino kaya? Wala akong kasiguraduhan, sagot niya. Pero may nararamdaman akong panganib. Ang mga salitang iyon ay nagpakilig sa akin, ngunit nagdesisyon akong magpatuloy sa paglakad. Pagdating namin sa bahay, agad kong siniguro na nakalock ang mga pinto at bintana. Ang kubo ay tila isang maliit na kuta, ngunit sa gabing iyon, parang hindi sapat ang proteksyon nito. Habang nakaupo kami sa sala, si Bantay ay nagpatuloy sa pag-uusap. May mga bagay sa mundong ito na hindi mo pa nauunawaan, amo. Ang aking kakayahang magsalita ay bahagi lamang ng mas malaking hiwaga. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang sinusubukan kong intindihin ang kanyang sinasabi.
May mga nilalang na hindi mo pa nakikita. Mga nilalang na may kapangyarihang higit pa sa iyong inaakala. At sa bawat gabi na lumilipas, mas nagiging malapit sila sa iyo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng takot sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat na may nagsasalitang aso na nagbabantay sa akin o matakot dahil sa mga sinasabi niya. Ngunit bago pa man ako makasagot, narinig namin ang mahina at marahang katok sa pinto. Ang bawat katok ay parang dagundong sa aking pandinig. Tumayo ako habang si Bantay ay malapit na sumunod. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat at ang kanyang katawan ay handang magtanggol. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot at ang kanyang mga mata ay tila walang kinang. Ngunit may kakaibang kapangyarihan sa kanyang presensya na agad kong naramdaman. Magandang gabi, pati niya sa akin, ngunit ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ikaw ba ang may-ari ng asong ito? Tumingin siya kay Bantay na noon ay nag-aalab ang mga mata. Ako nga, sagot ko, habang nararamdaman ko ang pagtaas ng tensyon sa paligid. May mahalagang bagay akong ipapabatid sa iyo, sabi ng matanda, at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang aso mong nagsasalita ay tanda ng isang sumpa. Isang sumpa na dapat mong malaman. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Ano ang kanyang ibig sabihin? Bakit ngayon lang niya ito sinabi? Bago pa man siya makapagpatuloy, naramdaman ko ang paggalaw ni Bantay sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matanda at para bang may silent na pag-uusap na nangyayari sa pagitan nila. Hindi mo siya dapat pagkatiwalaan, amo. Bulong ni Bantay sa akin. May lihim siyang itinatago. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaba sa akin. Ang matandang lalaki, sa kanyang malamig na presensya, ay parang may daladalang misteryo na hindi ko pa nauunawaan. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon at ang mga tanong na bumabagabag sa aking isipan. Bago ko pa man makapagdesisyon, ang matanda ay nagpatuloy. Ang sumpa ay ang kakayahan niyang magsalita, ngunit may kapalit ito. Sa bawat gabing lumilipas, lumalapit ang panganib na dulot ng kanyang kakayahan. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking batok, kasabay ng pag-usig ng hiwaga at takot. Ano ang kapalit ng kakayahan ni Bantay, hinanway, at sino ang mga nilalang na nagmamasid sa amin? Sa gabing iyon, iniwan kami ng matanda na puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ang kanyang banta ay nakabitin sa hangin, at si Bantay, sa kanyang katahimikan, ay nagbigay ng kaalaman na lalong nagpagulo sa aking isipan. Ang gabi ay naging mas madilim, at ang hiwaga ay tila isang makapal na ulap na bumabalot sa amin. Sa susunod na mga araw, kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngunit sa ngayon, ang banta ay nananatiling nakabitin at ang aking aso na nagsasalita ay ang tanging kasama sa laban ng mga hindi nakikitang kalaban. Sa kinagabihan ng hindi ko malilimutan, habang ang mapanunghabang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan at ang palamig ng hangin ay unti-unting bumabalot sa baryo, naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Ang aking alagang aso, si Bantay, ay tahimik na nakatingin sa akin habang nakaupo sa tabi ko. Sa loob ng ilang linggo, simula noong nagsimula siyang magsalita, naging abala ako sa pakikipag-usap sa kanya. Parehong nabighani at natatakot sa kanyang kakayahan. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang lamig na hindi dulot ng hangin ang nararamdaman ko, para bang may nakatago sa dilim na nagmamasid sa amin. May nararamdaman ka ba, Bantay? Tanong ko sa kanya, isang tanong na dati ay tila imposible, ngunit ngayoy bahagi na ng aking pang-araw-araw. May kakaibang enerhiya, amo, sagot niya,
Ang kanyang boses ay may bahagyang pag-aalala. Parang may nagmamasid sa atin. Nagbuhos ako ng malamig na tubig sa aking mga palad at hinaplos ang aking mukha. Umaasang mawala ang kaba. Sa kabila ng lahat ng hindi kapanipaniwalang mga bagay na nangyari, hindi ko pa rin matanggap ng buo na ang aso ko ay nagsasalita. Ngunit wala akong ibang mapagkukunan ng lakas kundi siya sa mga oras na ito. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Muling tanong ko, hinahanap ang kanyang payo. Mas mabuting manatili tayong alerto. Baka may mangyari na hindi natin inaasahan. Sagot ni Bantay. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabala. Habang nakaupo kami sa aming veranda, naririnig ko ang tahimik na pag-awit ng mga kuliglig at ang malayong tunog ng agos ng ilog. Ngunit sa likod ng mga natural na tunog na ito, may tila bulong na hindi ko maipaliwanag. Halos hindi ko marinig ngunit nararamdaman ko sa aking buto. Sa bawat galaw ng hangin, tila may mga mata sa dilim na nagmamasid, naghihintay. Bantay, ano kaya ang motibo ng sinumang nagmamasid sa atin? Tanong ko, umaasang may sagot siya. May mga nilalang na hindi nakikita ng mata ng tao. Ang ilan sa kanila ay may sariling layunin. Sagot niya, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Ngunit hindi lahat ay may mabuting intensyon. Sa bawat segundo na lumilipas, ang aking kaba ay lalo pang tumitindi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang hindi nakikitang banta. Ngunit alam kong kailangan kong magtiwala sa aking alaga. Sa mga oras na ito, si Bantay ang naging gabay ko sa mundong hindi ko lubos na maintindihan. Bigla, sa kabila ng mga anino, isang kakaibang liwanag ang pumasok sa aming beranda. Tila lumulutang sa hangin. Ang liwanag na ito ay may kulay na ginto, nagsasalamin ng mga bituin sa kalangitan. Sa gitna ng liwanag, may hugis na unti-unting nagkakalinaw. Isang anyong tao na may mahaba at kumikislap na buhok. Ang mga mata ay nagliliwanag na parang mga buwan. Ano ito, Bantay? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa aking nakikita. Isa siyang tagapagbantay, ngunit hindi ko alam kung siya'y kaibigan o kalaban. Sagot ni Bantay, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang nilalang ay nagsalita, ang kanyang boses ay parang musika na lumulutang sa hangin. Nagsimula ka ng isang paglalakbay na hindi mo lubos na naiintindihan, ngunit narito ako upang gabayan ka. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa takot at pag-aasam. Ang kakayahan ng iyong aso ay hindi lamang isang himala. Ito ay bahagi ng mas malaki pang plano. Isang plano na kailangan mong tuklasin. Sagot ng nilalang. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng may kakaibang sinseridad. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ano ang ibig sabihin ng mas malaki pang plano? Bakit kami ang napili? Ngunit bago ko pa man maitanong ang mga ito, ang liwanag ay kumislap ng mas maliwanag at ang nilalang ay nagsimulang mawala. Naglaho sa hangin tulad ng usok. Bantay, anong gagawin natin ngayon? Tanong ko, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Hindi tayo mag-iisa sa paglalakbay na ito. Kailangan nating malaman ang koneksyon ng lahat ng ito. Sagot ni Bantay. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, ang aking isip ay puno ng mga tanong. Ang aking puso ay puno ng kaba. Ang hindi inaasahang bisita ay nag-iwan ng mga palatandaan na hindi ko palubos na nauunawaan. Ngunit alam ko na, sa likod ng takot at pag-aalinlangan, may bagong pag-asa na nagsisimulang umusbong. Sa bawat hakbang na dadalhin namin ni Bantay, alam kong may misteryo na naghihintay na malutas. Isang misteryong maaaring baguhin ang lahat ng alam ko tungkol sa mundo. Ang gabi ay tila walang hanggan sa gitna ng katahimikan ng aming baryo.
Ang tunog ng mga kuliglig ay nagsilbing musikang bumabalot sa aking pag-iisip habang iniisip ko ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Simula nang magsalita si Bantay, Koripa Denunay Godseeds. Ang aking aso, ang mundo ko ay nagbago. Hindi ko alam kung ito'y isang biyaya o sumpa, ngunit hindi ko maitatanggi na nagdala ito ng kakaibang kulay sa aking buhay. Nagsimula ang lahat sa isang karaniwang gabi. Pagod ako sa maghapong pagtatrabaho sa bukid at naglalakad pa uwi. Si Bantay, gaya ng nakasanayan, ay naghintay sa pintuan. Tila ba mayroon siyang gustong sabihin. At nang bumuka ang kanyang bibig at marinig ko ang kanyang boses, nalaman kong hindi na ito isang karaniwang gabi. May dapat kang malaman, wika niya. Ang kanyang tinig ay tila ba isang tahimik na bulong sa hangin. May nangyayari sa baryo na hindi mo pa nakikita. Sa una, nagduda ako. Paanong ang isang aso na tila ba ang tanging alam ay kumain, matulog at maglaro ay may kaalaman sa anumang misteryo? Ngunit habang lumalalim ang mga araw, unti-unti kong napagtanto ang katotohanan na dala ng kanyang mga salita. Ang mga bagay na dati kong hindi pinapansin ay nagkaroon ng kahulugan. May mga tao sa baryo na tila ba nagkukubli ng lihim, mga tingin na puno ng pag-aalinlangan at mga bulong na hindi ko mawari. Sa tuwing mag-uusap kami ni Bantay, palagi siyang may mga binibigay na pahiwatig. Nangungusap ang kanyang mga mata, puno ng awa at babala. May mga gabi na ang dilim ay hindi natural, sabi niya minsan, habang kami naglalakad sa pampang ng ilog. May mga tunog na hindi mo dapat marinig at mga aninong hindi mo dapat makita. Sinubukan kong sundan ang kanyang mga pahiwatig. Nagmasid ako, nagtanong, at minsan ay sinubukang makipag-usap sa ilan sa mga kabarangay. Ngunit ang mga sagot nila ay palaging pabago-bago, tila ba mayroong dingding sa pagitan ng kanilang mga salita. Isang gabi, habang kami ni Bantay ay naglalakad sa gilid ng kagubatan, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Isang malamig na hangin ang bumalot sa akin, at sa kabila ng dilim, nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa gitna ng mga punong kahoy. Hindi ko alam kung ito'y epekto lamang ng pagod o talagang may nangyayari. Ngunit naramdaman kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Bantay, ano ang dapat kong gawin? Tanong ko, naghahangad ng gabay mula sa kanya. Magtiwala ka sa iyong nararamdaman, ngunit huwag kang magpadalos-dalos. Ang mga sagot ay nasa paligid mo, ngunit hindi mo ito makikita kung hindi ka maghahanap. Sagot niya, puno ng pag-aalala. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapanuri ako. Nagtipon ako ng mga kwento mula sa mga matatanda sa baryo, mga kwentong puno ng mahiwagang nilalang at mga pangyayari na hindi maipaliwanag. Ang mga ito'y tila ba mga pirasong bumubuo sa isang mas malaking larawan na hindi ko palubos na nauunawaan. Isang gabi, habang kami ni Bantay ay nasa bahay, may kumatok sa pintuan. Si Mang Isko, ang pinakamatandang lalaki sa baryo, ay naroon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. May dapat kang malaman, sabi niya. Ang kanyang tinig ay isang pabulong na puno ng takot. Dinala niya ako sa gilid ng kagubatan, kung saan sa likod ng mga damo, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lihim na lagusan, tila ba isang daanan patungo sa ibang mundo. Ang mga dingding nito'y puno ng mga ukit, mga simbolo na hindi ko mawari. Naramdaman ko ang pang-inginig sa aking kalamnan habang unti-unting nauunawaan ang maaaring kahulugan nito. Bantay, ito ba ang sinasabi mo? Tanong ko, habang ang kakaibang lagusan ay unti-unting lumilinaw sa aking paningin. Ngunit sa halip na sumagot, si Bantay ay tumahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno ng awa at pangunawa. At sa paglingon ko kay Mang Isko,
Napagtanto kong siya ay wala na. Naglaho na parang bula. Sa gitna ng aking pagkalito, nadama ko ang kakaibang paggalaw sa hangin. Ang mga anino sa paligid ay tila ba nagiging mas buhay. Ang kanilang presensya ay mas nagiging konkreto. Sa isang iglap, narinig ko ang isang boses na hindi ko inaasahan. Isang boses na puno ng galit at paghihiganti. Sa huli, ikaw ang magpapasya, sabi ng boses. Tila ba nagmumula sa ilalim ng lupa? At doon ko napagtanto, ang tinig ni Bantay ay hindi lamang sa kanya. Ang mga anino ay hindi lamang mga anino. Ang baryo, ang lagusan, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ngunit kung ano ang plano, hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa gabi ng aking pagtuklas, isa lang ang malinaw. Ang mga sagot ay narito. Ngunit ang tanong ay paano ko haharapin ang katotohanan. Nang sumapit ang gabi, nagmistulang mga anino ang mga puno sa paligid ng aming bahay. Ang kadiliman ay tila may sariling buhay, bumubulong sa hangin na umaali-aligid sa aking bintana. Ang lahat ay tahimik, maliban sa marahang paghinga ni Bantay, ang aking aso na nakahiga sa tabi ng aking kama. Simula nang magsalita si Bantay, nagbago ang takbo ng aking buhay. Hindi ko na siya tinitingnan bilang isang pangkaraniwang alaga. Siya na ngayon ay isang kaibigan, isang gabay sa mundong puno ng hiwaga. Sa tuwing kami mag-uusap, parang may kakaibang puwersa na gumagabay sa aming mga usapan, nagdadala ng mga kwento ng nakaraan at mga babala ng hinaharap. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang aura sa paligid. Parang may kung anong tumatawag sa akin mula sa labas. Pumihit ako sa aking higaan at tumingin kay Bantay. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa akin, tila inaasahan ang aking magiging hakbang. Bantay, bulong ko, may nararamdaman ka bang kakaiba ngayong gabi? Hindi siya sumagot agad. Nagkatahimikan kami, tanging ang tunog ng hangin sa labas ang maririnig. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pag-iingat. Oo, may kakaiba. Parang may tawag mula sa gilid ng kagubatan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bigat sa aking dibdib. Alam ko na hindi basta-basta nagsasalita si Bantay ng ganoon. Ang kanyang mga sinasabi ay laging may kahulugan, may mensahe na kailangang pakinggan. Puntahan natin, sabi ko, kahit may kaba sa aking puso. Alam kong ito ay isang bagay na hindi ko maiiwasan. Ang tawag ng hindi kilalang puwersa ay masyadong malakas. Tila hinahatak ang aking kaluluwa patungo sa isang lihim na dapat tuklasin. Bumangon ako at tahimik kaming lumabas ng bahay. Ang malamig na hangin ay bumalot sa akin. Ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng bahagyang tunog sa lupa. Si Bantay ay nasa tabi ko. Ang kanyang presensya ay nagbibigay lakas at tapang sa akin. Nang marating namin ang gilid ng kagubatan, tumigil si Bantay. Dito, sabi niya, dito nagsisimula ang tawag. Tumindig ako, tumingon sa madilim na bahagi ng kagubatan. Sa likod ng mga puno ay may tila nag-aanyayang liwanag, naglalaro sa mga anino. Ang liwanag na iyon ay parang may sinasabi, isang wika na hindi ko lubos na maunawaan, pero alam kong may kahulugan. Bantay, ano ang dapat nating gawin? Tanong ko, hinahanap sa kanya ang direksyon. Sumunod sa liwanag, ngunit maging handa sa kung anuman ang maaaring matuklasan. Sagot niya, puno ng pag-iingat ang kanyang boses. Nagpatuloy kami, ang aking mga hakbang ay mabibigat ngunit determinado. Ang liwanag ay nagiging mas maliwanag habang kami papalapit. Parang ito'y isang pintuan patungo sa ibang mundo, isang lugar na hindi ko pa nabibisita. Nang kami nasa harap na ng liwanag, bigla itong nagbago. Ang mga anino ay nagsimulang mag-iba ng hugis. Nagmistulang mga tao, mga nilalang na nagmamasid at nag-aanyaya. Sa gitna ng mga ito ay isang matandang lalaki.
Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at misteryo. Matagal ka nang hinihintay, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay tila nagmula sa pinakalalim na parte ng kagubatan. Ang aso mo ay hindi isang pangkaraniwang hayop. Siya'y isang tagapangalaga, isang gabay sa mga tulad mo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Alam ko na may kakaibang katangian si Bantay, ngunit ang marinig ito mula sa isang estranghero ay nagbigay ng ibang antas ng katotohanan. Ano ang kailangan kong malaman? Tanong ko, pilit na inaabot ang kanyang mga salita. May darating na panganib. Isang nilalang mula sa kadiliman ang nagbabalak na sirain ang katahimikan ng iyong mundo. Kailangan mong maging handa. Bantay ay nandyan upang kasama mo sa laban. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bigat sa aking puso. Ang takot at kaba ay naghalo sa aking isipan. Ngunit bago pa ako makapagsalita, ang matanda ay biglang nawala. Ang mga anino ay bumalik sa kanilang dating anyo at ang liwanag ay naglaho. Tumayo kami ni Bantay sa gitna ng kagubatan, puno ng tanong at pag-aalala. Pero alam ko na, kahit ano pa ang mangyari, may kasama ako sa laban na darating. Si Bantay, ang aking aso na nagsimula magsalita isang gabi, ay hindi lamang isang kaibigan, kundi isang tagapagtanggol. At ngayon, ang tunay na laban ay magsisimula na. Kahit kailan ay hindi ko inakalang darating ang sandaling ito, ang gabi, kung kailan ang aking aso, si Bantay, ay nagsimulang magsalita. Sinasabi nila na ang mga hayop ay may sariling paraan ng komunikasyon, ngunit ibang-iba ito. Isang gabi ng Agosto, habang ang malamig na hangin ay humahampas sa mga dahon ng mangga sa aming likod bahay, narinig ko ang tinig ni Bantay sa kaibuturan ng aking isipan. Huwag kang matakot, ani Bantay, tila ba isang bulong na pumapasok sa aking kamalayan. Napatigil ako sa paglalakad sa bakuran, hindi makapaniwala sa naririnig. Paano ito nangyari? Paano siya nakapagsalita? Sa loob ng maraming taon na magkasama kami, tanging tahol at ungol lamang ang kanyang naipapahayag. Bantay? Tanong ko, nanginginig ang tinig. Ikaw ba yan? Opo, amo. Ako nga ito. Tugon niya, puno ng kagalakan sa kanyang boses na parang bihasa sa pagsasalita. Matagal ko nang nais makipag-usap sa iyo. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang isang bahagi ng aking sarili ay nagsasabing imposible ito, ngunit narito ang patunay. Ang aking aso ay nagsasalita. Tumabi ako sa kanya, nakaupo sa damuhan, parang nanaginip. Ang dilim ng gabi ay tila mas lumalim, at ang mga bituin sa langit ay nagmistulang mga mata na nakamasid sa amin. Ano ang nais mong sabihin, Bantay? Usisa ko, sinubukang gawing normal ang hindi kapanipaniwalang sitwasyon. Nais kong ipaalam sa iyo ang isang lihim, isang bagay na matagal ko nang itinatago sa aking dibdib. Sagot ni Bantay, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. May panganib na paparating sa baryo, isang bagay na hindi mo pa nakikita. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sa lahat ng kanyang maaaring sabihin, ito ang pinakahindi ko inaasahan. Anong panganib? Tanong ko, mas naging alisto sa paligid. Isang nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa, sa gilid ng batis na malapit sa kagubatan. Sa tuwing bumubulong ang hangin, nararamdaman ko ang kanyang paggalaw. Unti-unti siyang nagising, amo. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Ang kwento ni Bantay ay parang isa sa mga alamat na madalas ikwento ng mga matatanda sa baryo. Ngunit may kakaibang pananabik sa kanyang boses, isang pahiwatig na ang kanyang sinasabi ay hindi basta-basta katang-isip lamang. Paano mo nalaman ito, Bantay? At bakit ngayon ka lang nagsasalita? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Isa akong bantay, hindi lamang ng bahay, kundi ng kalikasan. Matagal na akong nagmamasid,
Paliwanag niya, tila may malalim na kahulugan sa kanyang mga salita. Hinihintay ko ang tamang panahon para ibahagi ito sa iyo. At ang panahon na iyon ay ngayon, sa gabing ito. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, may tiwala ako kay Bantay. Sa mga taon ng aming pagsasama, hindi niya ako iniwan. Palagi siyang nandyan, mapagkakatiwalaan, at ngayon ay tila nais niyang ipagsanggalang ang aming baryo mula sa panganib na hindi ko lubos maisip. Anong dapat nating gawin? Tanong ko, handang sumunod sa kanyang mga mungkahi. Kailangan nating maghanda, amo. Kailangan nating ipaalam sa iba, sa mga tao sa baryo. Kailangan nating magkaisa. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa mga kapitbahay ang aking nalamang impormasyon mula sa isang aso. Ngunit naiintindihan ko ang kahalagahan nito. Kung tama ang sinasabi ni Bantay, dapat kaming maging handa. Habang nag-uusap kami ni Bantay, narinig ko ang isang kakaibang tunog mula sa kagubatan. Isang malalim at mahabang ugong na pumupuno sa hangin. Kinilabutan ako. Ang tunog ay tila ba nagsasabing may gumagalaw na malalim sa lupa. Isang pahiwatig ng paparating na panganib na binanggit ni Bantay. Narinig ko rin iyan, amo. Hindi na tayo nag-iisa. Sabi ni Bantay, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Tumayo ako, hinahaplos ang balahibo ni Bantay. Alam kong hindi na kami maaaring mag-atubili. Kailangan naming kumilos, ngunit hindi ko alam kung ano ang aming haharapin. Ang misteryo ng kanyang babala ay nananatili, isang anino ng panganib na nagtatago sa likod ng bawat puno at bato sa aming baryo. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, isang bagay ang malinaw, hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Ang aking aso, si Bantay, ay kasama ko. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang nilalang na ito? At anong kapalaran ang naghihintay sa amin? Sa paglipas ng mga araw simula nang magising ang kakayahan ni Bruno na magsalita, unti-unti kong natutunan ang mas malalim na kahulugan ng aming mga pag-uusap. Hindi lamang ito simpleng pakikipag-usap sa isang hayop. Para bang may mas malalim na koneksyon na unti-unting bumabalot sa aming dalawa. Sa tuwing kami mag-uusap, tila may kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Isang kapangyarihan na hindi ko maipaliwanag ngunit nararamdaman. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa aming lumang sofa sa sala, biglang huminto sa pagsasalita si Bruno at tumitig sa akin ng matagal. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata na pumukaw sa aking kuryosidad. Ano ang iniisip mo, Bruno? Tanong ko, sinusubukang basahin ang kanyang iniisip. May bagay na kailangan mong malaman, sagot ni Bruno. Ang kanyang boses ay mas malalim kaysa sa dati. Hindi lamang ako ang nagbago, ikaw rin. Ang kakayahan kong magsalita ay may kaugnayan sa iyo. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Paano ako magkakaroon ng kaugnayan sa kanyang kakayahan? Ako'y simpleng lalaki lamang na naninirahan sa baryo. Ano ang kinalaman ko sa misteryo niyang tinutukoy? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking puso'y bumilis ang tibok sa pag-aalala. Bago pa man ako magsimulang magsalita, may isang gabi na tila kakaiba kang natutulog. Sabi ni Bruno, tila nagbabalik tanaw sa kanyang alaala. Ang mga bituin sa langit ay mas maliwanag at ang hangin ay mas malamig. Sa gabing iyon, may tila liwanag na bumalot sa bahay natin. Hindi ko maalala ang gabing tinutukoy ni Bruno. Sa aking alaala, lahat ng gabi ay tila pare-pareho. Ngunit kung tama ang kanyang sinasabi, ito ang gabi, kung kailan nagsimula ang lahat. Ano ang ibig sabihin nito, Bruno? Ano ang nangyari sa akin noong gabing iyon? Tanong ko, hindi mapigilang mag-alala. May tinig na bumulong sa akin noong gabing iyon? Sagot ni Bruno. Ang kanyang tinig ay puno ng seryosong pag-iingat.
Isang tinig na nagsabi sa akin na magbago na ang lahat. Na ikaw, ang aking amo, ay may kakayahan na hindi mo pa natutuklasan. Tila bumagsak ang mundo ko sa kanyang sinabi. Ako? May kakayahan? Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, may bahagi sa akin na tila naniniwala. Ano ang kakayahan na iyon, Bruno? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng takot at pag-asam. Hindi ko paganap na naiintindihan, sagot ni Bruno, na tila naguguluhan din. Ngunit nararamdaman ko na ang kakayahan mong ito ay may kaugnayan sa akin. Na ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsimulang magsalita. Sa mga salitang iyon, biglang bumukas ang pinto ng aming bahay na tila wala namang hangin sa labas. Napalingon kami pareho ni Bruno at sa pintuan ay may anino ng isang matandang lalaki na tila nakatingin sa amin. Ang kanyang presensya ay biglang nagdulot ng lamig sa loob ng bahay na parang may kakaibang kapangyarihan siyang dala. Hindi mo pa lubos na nauunawaan, ngunit malapit mo nang matuklasan. Sabi ng matandang lalaki. Ang kanyang tinig ay tila bumubulong sa hangin. Ang kakayahan mo ay hindi lamang para sa pag-uusap sa hayop, kundi para sa mas malalim na layunin. Napatingin ako kay Bruno at siya'y tila hindi makapagsalita, na parang may alam siya, ngunit ayaw niyang sabihin. Sino kayo? Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko sa matandang lalaki. Ang aking tinig ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makasagot, siya'y biglang nawala. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan kaming dalawa ni Bruno na naguguluhan at puno ng tanong. Ang kanyang mga huling salita ay tila nakatatak sa aking isipan. Sa gabing iyon, hindi ko makuhang makatulog. Ang mga sinabi ni Bruno at ang presensya ng matandang lalaki ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ano nga ba ang kakayahan kong sinasabi? Sa ilalim ng kumot, ang aking puso'y tila bumibilis ang tibok sa dilim, puno ng pag-aalinlangan at pag-asam. Hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, ngunit isang bagay ang sigurado, ang aking buhay ay hindi na magiging kasing payak gaya ng dati. Ang kapangyarihang hindi ko paganap na nauunawaan ay tila naghihintay na matuklasan. Ang gabi lumalim, at habang nakahiga ako sa kama, narinig ko ang tahimik na bulong ni Bruno sa ilalim ng kanyang hininga. Malapit mo nang malaman. Kung tatanungin mo ako kung kailan nagsimula ang lahat ng ito, sasabihin ko sa iyo na parang isang bangungot na hindi ko mawari kung paano nagumpisa. Pero ang totoo, nagsimula ang lahat noong isang gabi kung saan ang tahimik na baryo ay tila puno ng mga misteryo na handang magpakita sa sino mang may lakas ng loob na tumingin. Nasa likod bahay ako noon, pinapahanginan ang sarili matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho sa bukid. Si Bantay, ang aking aso, ay nakahiga sa tabi ko, tila walang pakialam sa mundo. Karaniwan na sa kanya ang magpahinga sa ganitong oras, ngunit nang bigla siyang bumangon at tumingin sa akin ng diretsyo, alam kong may kakaiba. Bakit ka ganyan makatingin, Bantay? Tanong ko, sinusubukang magpatawa sa sarili kong kaba. Hindi ko inasahan na sasagot siya. Alam mo bang hindi lang ako ang may kakayahang magsalita? Sabi ni Bantay, gamit ang isang tinig na tila mula sa ibang dimensyon. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakagulat. Ang katotohanang nagsalita ang aso ko o ang pahayag niya na hindi siya nag-iisa sa ganitong kakayahan. Sa mga sumunod na oras, ipinaliwanag ni Bantay na may mga hayop sa baryo na nagtatago ng kanilang kakayahan sa pagsasalita. At sila'y may mahalagang misyon. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin ito noon pa? Tanong ko, hindi makapaniwala sa naririnig. Dahil hindi ka pa handa? Sagot ni Bantay. Ngayon, kailangan mo kaming tulungan.
may paparating na panganib na nagbabanta sa atin lahat. Mula sa kanyang mga kwento, nalaman ko ang isang lihim na grupo ng mga hayop, mga pusa, ibon, kahit mga kabayo, na may kakayahang magsalita at nagkakaisa upang protektahan ang baryo mula sa isang matagal ng banta. Isang makapangyarihang nilalang na may kakayahan ding makipag-usap sa mga hayop, ngunit sa mas masamang paraan. May mga tao sa baryo na nagtatangkang makuha ang kapangyarihang ito para sa kanilang pansariling interes. Dagdag ni Bantay, kailangan mong tulungan kaming pigilan sila. Hindi ko alam kung paano ko magagawa iyon. Isang simpleng lalaki lamang ako na ang tanging alam ay magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga hayop. Ngunit sa kabila ng aking takot, naramdaman ko ang pangangailangan na tumulong. Kung hindi ako kikilos, sino pa ang gagawa nito? Sino pa ang makakapagligtas sa baryo at sa mga lihim na boses ng mga hayop? Sumang-ayon ako sa plano ni Bantay. Sa mga susunod na araw, palihim kong kinausap ang iba pang mga hayop na may kakayahang magsalita. Nakilala ko si Mingming, isang pusang mahilig maglaro sa bubong. Si Paco, isang kabayong may tindig na parang hari. At si Luningning, isang ibong may tinig na parang musika sa pandinig. Sa tulong nila, nagsimula kaming bumuo ng estratehiya. Ang aming layunin, pigilan ang mga taong nagtatangkang gamitin ang kapangyarihan ng mga hayop para sa masamang layunin. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang lumalalim na koneksyon sa kanila. Ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga karanasan, lahat ito'y naging bahagi ng aking bagong mundo. Ngunit sa kabila ng aming pag-aasam na magtagumpay, may isang tanong na hindi ko maiwasang isipin. Sino ang nilalang na nagbibigay ng banta sa amin? At ano ang tunay niyang layunin? Habang patuloy kaming nag-uusap at nagbabalak, nararamdaman ko ang lumalalang presensya ng isang hindi nakikitang kaaway. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing sa isang lihim na pagpupulong, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa hangin. Ang mga puno ay tila may mga mata na nakamasid sa akin, at ang hangin ay may dalang malamig na babala. Mula sa likuran ng isang puno, lumitaw ang isang matandang lalaki na tila may kaalamang hindi pangkaraniwan. "Bakit ka nandito?" tanong ko. Sinusubukang itago ang aking takot. "Alam mo bang ang kapangyarihan ng mga hayop ay kayang baguhin ang takbo ng mundo?" Sagot niya, may halong misteryo sa kanyang tinig. Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang mga boses ng mga hayop, tila umiiyak, nagtatawag ng tulong. Mula sa dilim, bumungad ang isang nilalang na hindi ko inakala. Isang malaking uwak na may mga mata ng apoy. Siya ang banta, ang panganib na matagal na naming kinatatakutan. At sa sandaling iyon, naisip ko, ito na ang simula ng isang laban na hindi ko inasahan. Ang nilalang na ito ay may kapangyarihan na hindi ko pa nakikita. At ang aming baryo ay nasa bingit ng panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang tapang na mula sa mga boses na nag-uugnay sa amin. Ang mga boses na hindi ko na muling babaliwalain. Ito ang simula at wala nang atrasan. Simula pa noong unang gabi na biglang nagsalita ang aso kong si Bantay, hindi na bumalik sa dati ang aking buhay. Sa baryo namin, ang mga tao ay abala sa kani-kanilang gawain. Hindi nila alam ang kamanghamanghang nangyayari sa likuran ng mga saradong pinto ng aking tahanan. Ako'y naging abala sa pakikipag-usap kay Bantay na tila ba isang matalik na kaibigan na palaging may kwento o paalala. Sa paglipas ng mga araw, mas lumalim ang aming koneksyon. Natutunan kong hindi lamang siya nagsasalita ng mga simpleng salita, kundi may mga bagay na alam siya na tila imposible para sa isang aso. Isang gabi, habang kami nakaupo sa ilalim ng buwan, sinabi niya sa akin ang isang bagay
na hindi ko pa naririnig sa kanya. Daniel, may mga lihim ang bayan na ito na dapat mong malaman. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Bagamat nasanay na ako sa kanyang pagsasalita, ang pagbanggit niya sa mga lihim ng bayan ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Ano ang ibig mong sabihin, Bantay? Tanong ko, habang sinusubukan kong pigilin ang pag-aalala na bumabalot sa aking dibdib. Tahimik na tumingin sa akin si Bantay. Ang kanyang mga mata ay parang may lalim na walang hanggan. Hindi lahat ng tao sa baryo ay kung sino ang inaakala mo. May mga puwersang gumagalaw na hindi mo nakikita at dapat kang mag-ingat. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Sa loob ng maraming taon, ang baryo namin ay tila payapa at tahimik. Walang krimen, walang gulo. Pero ngayon, sa mga salitang binitiwan ni Bantay, parang may nagising na bahagi ng aking isipan na matagal nang natutulog. Daniel, may isang tao sa baryo na nagtatago ng isang lihim na maaring magpabagsak sa ating lahat. Sabi niya, mas seryoso kaysa dati. At kailangan mong malaman kung sino siya bago pa mahuli ang lahat. Ing mga salitang ito ay tila kidlat na tumama sa akin. Sino sa baryo ang may ganitong klaseng kapangyarihan? Sino ang may lihim na kayang magpabagsak sa amin? Maraming tanong ang bumuho sa isip ko, ngunit walang kasagutan. Paano mo nalaman ito, Bantay? Tanong ko, umaasa sa kahit anong palatandaan o impormasyon. Muli niyang tiningnan ng buwan bago sumagot. Ang mga kapangyarihan ay hindi lamang para sa tao. Minsan, ang mga hayop ay binibigyan ng kakayahan upang protektahan ang kanilang mga minamahal. Kaya narito ako. Sa puntong iyon, naalala ko ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga hayop na may espesyal na kakayahan, ngunit palagi kong iniisip na ito'y mga alamat lamang. Ngayon, nasa harapan ko ang patunay na ang mga kwento ay may bahid ng katotohanan. Anong gagawin natin, Bantay? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Paano natin malalaman kung sino ang taong ito? Ngumiti siya sa akin, isang uri ng ngiti na puno ng pag-asa. May mga palatandaan, Daniel. Magsimula ka sa mga taong hindi mo pa kilala ng lubos. Alamin mo ang kanilang mga kwento. At gamitin mo ang iyong puso upang makita ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Alam kong mahirap ang aming misyon, ngunit kasama ko si Bantay, handa akong harapin ang anumang pagsubok. Sa sumunod na mga araw, sinimulan kong kilalanin ang mga tao sa baryo. Nagpunta ako sa mga lugar na hindi ko pa napuntahan. Nakipag-usap ako sa mga tao, nagmasid, nagtanong. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, may narinig akong mga bulungan mula sa likod ng isang lumang bahay. Seryoso ang mga tinig. Parang may tinatalakay na mahalaga. Nagkubli ako sa dilim, sinubukang pakinggan ang kanilang usapan. Kapag hindi natin nagawa ito, mawawala ang lahat sa atin, sabi ng isang tinig. Kailangan nating kumilos bago sila magising. Ang mga salitang iyon ay nagpatibok ng puso ko ng mabilis. May isang plano, isang lihim na plano na nagaganap sa baryo. Lumapit ako ng bahagya, marahan, sinubok na alamin kung sino ang mga tao sa likod ng usapan. Ngunit bago ko pa man makita ang kanilang mga mukha, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likuran. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng takot. Paglingon ko, nagulat ako sa aking nakita. Si Bantay, na dapat nasa bahay na, ay naroon at nakatingin sa akin, parang may gustong sabihin. Bantay, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Pero bago pa siya makasagot, narinig ko ang mga hakbang papalapit sa akin mula sa likod. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero alam kong hindi kami ligtas. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na pang-anib sa baryo. Ano ang tunay na lihim na bumabalot sa aming tahimik na lugar. At sa gitna ng dilim,
Narinig ko ang isang bulong mula sa likod. Daniel, hindi ka dapat narito.